السلام عليكم إن شاء الله مستمعنا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Malinaw po yung boses namin. Headphone na ito. So, welcome ulit sa another webinar. Pasensya nyo na yung Sunday pa ito dapat or Saturday. Marami lang nakaasa sa araw ng kaarawan. So, ang title natin dito is yung patungkol sa ang birthday sa Islam. Ilang taong ka na? So, ito ay paalala patungkol sa pag-celebrate ng birthday sa Islam at ang ating edad. So bago tayo magsimula pa, explain muna natin sa mga non-Muslim. Hindi ko marinig yung sarili kong boses sa headset. So mas mainam ganito? Okay. So explain muna natin sa mga hindi Muslim na nanonood siguro dahil alam mo na pag biglaan ang batas ng Allah sa taong walang faith, medyo hindi siya nakakaunawa o hindi niya naintindihan. Tapos magsasabing, KJ naman kayo mga Muslim, celebrate lang naman, kaarawan mo lang naman. Anong problema doon? Di ba? Birthday lang naman na nadagdagan yung edad mo, celebrate mo lang binigyan ka ng buhay ng Diyos. Dinagdagan ang buhay mo. Ang KJ naman ng mga Muslim, daming bawal sa inyo. Well, tayo kasi sa Islam, meaning nga mismo ng Islam is submission, di ba? Ano ba meaning ng Islam? Submission, pagsuko, di ba? Pagsuko sa kagustuhan ng Allah, sa utos niya, sa utos ng propeta. At ang meaning ng Muslim ay yung taong sumusuko. Di ba? Ang meaning mismo ng Muslim ay yung tao na sumasamba o sumusuko sa kagustuhan ng Allah. Dati naalala ko pag nasa Pangasinan ako, pag nagtatanong ako ng isang tao doon na ano po meaning ng Muslim para sa pagkaintindi. Sabi niya, sir, yung doon na nagtitinda yung DVD. Yes, oo, Muslim naman yun eh. Pero yung meaning mismo ng Muslim. Kasi yun ang alam ng Muslim pag sinabi ko ano yung Muslim. Sabi nila, yung taga Mindanao, sir. Oo, taga Mindanao. Hindi naman lahat taga Mindanao is Muslim eh. So mismo yung salitang Muslim, hindi din nila naunawaan. Kaya meaning ng Muslim, yung taong sumusuko, ano mang lahi niya, mapa-Amerikano man siya, German, Japanese, pag siya ay sumuko sa Islam, sumit sa will of God, sumamba lamang sa isang Diyos sa Allah, siya po ay tatawag na Muslim. Sumamba lamang siya sa isang Diyos, yung shahada, sumaksi siya walang Diyos na dapat sa may maliban sa Allah at si Muhammad ay huling sugo at propeta. Siya isang Muslim na. So, ganun lang kadali maging Muslim. Hindi na kailangan walang dadaanan na binyag o ano man, basbas. Ikaw ay sumaksi lamang kahit ito ay mag-isa mo sa kwarto, mag-isa mo sa disyerto, or sa gubat. Bigla mong siguro may nakita kang pamphlets or nanonood ka sa mga Islamic videos at naniwalaan mo to, ikaw ay sa oras na yung Muslim na. Pag yun tayo, taos puso. So, kaya yun, naintindihan nyo na bakit ang isang Muslim, kailangan niya sumuko sa ano man inutos sa kanya sa Islam o sa Quran. So, dito sa Islam Q&A, kung titignan mo, kahit sa ating mga scholar, kung anong advice nila or turo nila patungkol sa pagse-celebrate ng birthday mula sa Quran at Sunnah, do Muslim celebrate birthday? Ang Muslim ba ay nagse-celebrate ng birthday? So, anong ebidensya? So, dito sabi, the evidence is in the Quran and Sunnah indicates that celebrating birthday is kind of bid'ah. Ang pagse-celebrate ng birthday ay napupunta sa pag-innovation, yung pagdadagdag sa Islam. Na sa Islam kasi kumpleto na, binigay ng Allah na kumpleto ang Islam, wala nang bawas walang kulang. Kaya yung kung ano man celebration na nauulit na may eksaktong araw ay hindi maaari dagdag sa Islam. Dahil alam natin na meron lang tayong dalawang celebration na nauulit kada taon at yun ang Eid, Eidul Fitr, Eidul Adha. Yung Eid ng mga Muslim sa araw ng pagkatapos ng Ramadan, Eidul Fitr, at yung Eid na Eidul Adha, yung sa araw na mag-aalay, magkakatay ng kambing or tupa. So ito lang pwedeng i-celebrate na ma-exact araw, taon-taon na umuulit. Pero the rest, tulad ng anniversary, monthsary, birthday, lahat na may scheme na umuulit siya ng exact date, ayun ay hindi pwede. Tulad sabihin natin na World Hijab Day,
paulit-ulit siya sa isang taon na same exact date. Pero yung mga bagay na minsan lang mangyari or hindi exact date or sample yung anak mo nakapagpatapos, nakapag o graduate or nakapag-memoirs ng kung ano man, ng anak. So, lahat yun pwede mo naman i-celebrate na walang problema ah, dahil hindi siya palagian. So, hindi pa rin KJ ang Muslim. Okay? Tao din kami, marunong din makaramdam, may puso din. Natutuwa din sa mga bagay na maganda nangyayari sa buhay. Okay? So, dito, which has no basis in Sharia law, it is not permissible to accept, kahit mag-accept daw ng invitation, sabi ni Sheikh dito, sa invitation ng birthday ay hindi pwede. Dahil ito ay na-involve sa pag-support mo sa kanilang o pag-encourage mo sa paggawa ng bid'ah, innovation sa Islam, pagdadagdag. So, punta tayo doon sa dito sa may sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum." Whoever imitates the people is one of them. Sino man gumaya sa isang grupo, siya ay kabilang doon sa paggagaya sa kanila. So yung salitang birthday mismo ay walang problema. Yung araw ng panganakan, di ba? Pag tinatanong minsan sa papel, kasi may mga Muslim din na sobrang extreme pagdating, sasabihin walang birthday sa Islam. So yung non-Muslim tuloy minsan nagtataka. Di, paano dumadagdag yung edad nyo kung wala kayong birthday? Wala kayong araw ng kapanganakan, yung hindi yan nakalista, tapos tuwing darating ang taon na yan, hindi pa dumadagdag yung edad mo. So, may mali din doon. Ang wala is yung celebration. Yun ang wala. Pero yung araw na panganakan, nakalista, kung kailan ka pinanganak, anong taon, yes, meron yun. Tinatandaan na, oh, ito, pinanganak ka dito. Okay. Ibig sabihin, tuwing darating sa taon na ito, madadagdagan ang edad mo, di ba? Yun yung bilang ng edad mo kung ilang taong ka na dito sa planet Earth, di ba? Kung taga-Earth ka man. Okay? Lahat naman siguro dito taga-Earth, di ba? Wala naman taga-Mars dito. So yun, kung ilang taong ka na sa mundo, yes, meron tayo yun. Alam natin kung ilang taon na tayo. Kahit sa Hijri lalo. Kung Hijri din gagamitin mo, sinasabi nga nila, yung Islamic calendar gagamitin mo para malaman ang edad mo is additional one siya. Okay, so parang sinasabi, mas matanda ka sa Hijri ng isang taon. Yun ang naalala ko. So, may birthday sa Islam, yung pinanganak ka, okay, yung araw na yun. Pero kasi pag mag-fill up ka, nakalagay birthplace or birthday din, o di ba? O kaarawan ng kapanganakan. Siyempre, i-fill up mo kailan ka pinanganak. So, meron yun. Huwag mo ilalagay, ay, walang birthday sa Islam. Paano ka na mag-apply? Pati yung agency, nagtaka, sino to? Maayong lagay yung edad niya, wala the birthday sa Islam. Ilagay mo yung edad mo, yung taon mo. Pero celebration, wala. Okay, so naintindihan. Huwag masyado extreme na wala sa lugar na hindi din naunawaan. So wala sa atin yung celebration, pero dumadagdag syempre ang edad mo. Speaking of edad, meron hadith dito sa Tirmidhi, Ibn Majah. Yung isang araw nahanap ko yung pinaka ano nito sa Islam, yung sa sunnah.com. Pero ngayon ba hindi ko nahanap ko lang sa ibang website. Meron sinabi ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang lifespan ng kanyang umma ay 60 to 70 years. Darating ang panahon na ang lifespan ng pagitan ng buhay ng isang kanyang itong umma ay between 60 to 70 years. Ito ay nasa Tirmidhi at Ibn Majah. Okay, na-grade daw ng Hasan. Ibig sabihin, authentic. So, about dun sa buhay na between 60 to 70 years is dahil simula dumating si Prophet Muhammad, umiksi lalo ang buhay ng tao. Dahil panahon noon ng mga propeta, mga nauna ay mahabang buhay tulad si Noah, umabot ng 1,000. Sa panahon ni Moses, may mga 300 pa ang buhay. May naalala nga akong kwento na may nakita siyang babae na umiiyak para sa kanyang anak na namatay na or sa kanyang kamag-anak na namatay na sa edad na 300. Kaya doon nagulat siya na darating ang edad sa panahon na kung saan mas mababa pa dito. Alam, naalala ko yung kwento na yun pero maraming gumagamit yun, hindi ko lang na-search ko yun. Pero kung magkukuha lang tayo aral, yung sabi yung tao na yun. Yun nasabi sa kanya na darating ang panahon na may mga taong maikli ang buhay. Imagine mo, 300 na yung buhay ng anak niya or yung tao na yun na namatay.
ay nalulungkot pa siya. Samantalang ang tagal na tumira sa mundo, di ba? 300 years. Pero yung sinabi sa akin dating ang panahon na may mga nation na maiksi ang buhay nila, mas mababa pa dyan. Siguro sa ganito nga, between 60 to 70 years. Alam mo, sabi ng tao na yun, kung ganun lang ang buhay kaiksi, ang gagawin na lang niya sa buong buhay niya is sasampay na lang niya ang Allah. Tingnan mo yung pagkaunawa niya sa ganung kaiksing buhay. Kung pwede lang, baka magsasara na lang siya at gagawa na lang puro ibadah na wala na siyang gagawin sa mundong ito kung hindi pagsamasala. Kasi ganun kaiksi ang buhay. Samantalang sa atin, hindi natin naisip yun. Ngayon yung between 60 to 70, anong ibig sabihin yun? Hindi ibig sabihin na yun lang yung estimated, pero hindi ibig sabihin na yun yung buhay mismo, buhay natin. Dahil wala nakakaalam kung anong buhay. Kaya nga, kung isipin mo, yung ginagawa ng mga non-Muslim na nagse-celebrate ng birthday dahil dumagdag ang edad niya at nagsasaya, dapat baliktad, mas malungkot ka. Ako, na-realize ko, since kasi lola ko hindi Muslim, kaya lumipat kami sa kanya, 14 years old ako. Tuwing isi-celebrate na yung birthday ko, parang hate ko talaga ang birthday. Tuwing birthday ko, hate ko yung araw na yun. Kasi dumadagdag ang edad ko dahil, siwan ko, siguro mas boy ako, gusto ko pa yung edad ko na manatiling 13 that time. Siguro dahil excuse ka pa, bata ka pa, wala ka pang inaalalang problema sa mundo. So gusto ko yung edad ko na hindi umalis sa pagkabata, teenager, no? Kaya hate ko twin birthday ko yung time na yun. So, totoo lang, yun nga, mga taong masaya na nadadagdag yung edad nila, hindi nila naiisip na palapit sila ng palapit sa libingan nila. Di ba? Kung i-imagine mo lang yung libingan mo, ito, tapos, let's say, ang pagitan yun is 10 years na lang. Tapos ngayon, 20 years old ka, tuwan-tuwa ka, celebrate mo, papunta ka na sa 30, 30 pala, tadhana na sa'yo na hanggang doon lang yung buhay mo. Tapos hindi natin alam. Ngayon, sineselebrate, tuwang-tuwa ka pa, sige, inuman, barkada, sige, gawa ng kung ano-ano, ini-enjoy daw ang buhay. Tapos hindi niya namamalayan, 10 years na yon na kada celebrate niya, kada lasing nila, kada lahat na ginagawa niyang hindi maganda. Papunta na pala siya sa libingan niya. Anong hinanda niya para sa kabilang buhay? Di ba? Naalala ko may interview na kumalat noon na na sa TikTok ko ito sa Facebook na senior. Interview ng isang abo sa mga siguro panahon to ng World Cup, FIFA Cup or something. In-interview niya yung mga non-Muslim. Sinabi pag pag balita mong last day mo na ngayon, ang buhay mo, kung may taning ang buhay mo, sabi ng doktor, ikaw ay hanggang isang araw na lang mabubuhay. O today, hanggang bukas na lang. Anong gagawin mo? In-interview siya. So yung mga hindi Muslim, ang mga reply nila karamihan, i-enjoy na daw nila ang buhay nila. Kung yun na lang daw na nanatili sa araw, sabi niya, i-enjoy ko. Sabi yung isa naman, enjoy ko na talaga. Pupunta ako sa mga kaibigan ko, mag-anak. I-enjoy ko ang buhay. Lahat sila puro enjoyment ang sinasabi. Sa last araw daw nila dito sa mundo. Pero in-interview yung isang Muslim doon, ang sinabi yung Muslim na yun, kung isang araw na lang nanatili sa buhay ko, sabi niya doon na ako sa mosque bumagapon at magdadasal. Nakita mo kung saan niya i-spend yung last day niya. Sabi niya doon magdadasal na lang siya buong maghapon. Tignan mo yung reply ng isang Muslim na alam niya sinong imimit niya. Alam niya kung saan siya pupunta. Alam niya babalik na siya doon sa lumikha sa kanya at itatanong na siya doon sa mundo. Tignan mo yung mindset between ng isang gabay sa taong walang kaalam-alam. Puro Facebook ang binabasa, hindi books. Di ba? Hindi alam kung saan pupunta, anong gagawin. Akala ang buhay dito ay enjoyment lang. Ako, high school pa lang ako, hilig ko magdawa sa school. Kahit yung patungkol lang sa mga ganitong basic. At tatanong din ako, nag-interview ako sa mga schoolmates kung anong tingin nila sa buhay sa mundo. Sabi, enjoyment. Tapos pag namatay, diretso daw heaven. Parang ganun lang kaisip para sa thinking nila. No? Di sana yung mga propeta mas na unang na napunta sa heaven na walang pinagdaanan na mahirap sa buhay dito sa mundo, di ba? Kung mga propeta may pinagdaanan na hirap dito sa mundo, tapos ikaw na simple lang, heaven ka na agad. Paradise has a price, it's called sacrifice. Ang paraiso ay may presyo at ito ay sakripisyo. Okay? Hindi siya free. Hindi mo basta makuha yan. Hindi ka to dito sa mundo. Binigay tayo ng free dito. So, ito ay estimate lang or average na sinasabi, 60 to 70. So, pag lumagpas ka pa ng 70, ito ay bonus na sa'yo sa edad mo na may pinapagawa pa talaga sa'yo ang Allah. Okay? Bonus yun sa'yo pag lumagpas ka pa ng 70.
Tapos lalo pa ang buhay ngayon ay lalong umiiksi, sinasabing dahil sa kinakain na hindi na maayos, hindi na maganda yung health style ng mga tao. So, lalong umiiksi. Sinasabi nga sa Pakistan, ang average, mga 40. Kung isa-search mo yan yung average ng buhay, lalo sa Pilipinas din may iksi na at lalo buhay ng lalaki. Ano yung average ng sinasabi ko? Ilan yung mas maraming namamatay sa ganitong edad ng mga lalaki dahil sa kinakain na din o iniinom, alak, ganon. So, nasisira ang katawan. Yung buhay na isang binigay sa'yo na 50 years o 60, alam mo pong pinaigsi dahil sa yung katawan mo, hindi ka healthy sa ginagawa mong lifestyle. Puro alak, puro ganito, nagmasamang gamot. So, alam mo, pinamadali ang buhay mo. Hindi ka nagstay healthy. So, nakatadhana na kung ano din ang kamatayan mo sa Islam ni tayo. Nakalista din lahat yan at anong klase din kamatayan, no? Ah, mamamatay ba ng bangungot, aksidente, gera, o ano man. Kung nakalista sa'yo, natatamaan ka ng bala yung ikakamatay mo, kahit magtago ka pa sa malalim na underground or building or bomb shelf sa ilalim ng ano, wala lahat. Mangyayari pa rin yun. Tatamaan ka. Pag yun ang nakalista sa'yo, yun ang mangyayari sa'yo. So nakalista na bago pa lang tayo likhain dito sa mundo. Kung kailan kayo papanganak, kailan, saan, paano ka din mamamatay, kailan, at saan. Nakalista na yon. Sabi na may taong nag-experiment na sabi niya, pwede niya gustuhin kung kailan siya mamamatay. Hindi ko alam kung true story to, pero alam ko, hindi ko lang sure kung sa India to nangyari. Matagal ko na narinig to eh. So, sinasabi niya na gusto niya, gagawin daw niya magmamatay ng exact yung number na sinasabing, ewan ko kung nangyari ito, 2012. So, ginawa niya, December 12, December na 12, year na 12, at 12 o'clock. Tatalon siya this building. So, para patunayan niya na gugustuhin niya man kung kailan siya mamamatay at sa oras na yun. Sinasabi nangyari, bago pa mag-12, may accident nangyari o natulak na ano niya sarili niya, nahulog siya ng maaga bago pa mag-12. So hindi niya nakuha, hindi din niya makukuha yung gusto niyang oras na sinasabing kamatayan niya. Ang kamatayan nakalista kung kailan or sinasabi din pwede mong pangunahan. Pero nakalista din yun, nagagawin mo din yun tulad ng suicide, di ba? Pinapangunahan mo yung Diyos na kumuha ng buhay mo. Kaya nga, masama din ang suicide sa Islam. Di ba? Kaya sinasabi nila mga Muslim, suicide bomber. Masama ang suicide sa Islam, bawal. Tatanungin ka ng Diyos patungkol sa buhay mo na bakit mo pinangunahan siya na maalis dito sa kaluluwa sa katawan mo. So, life is short. Kaya ako nakasulat ng t-shirt na life is short. Ang buhay ay maiksi. Totoong maiksi naman talaga. Kaya ako din pinaprint ito para lagi paalala sa sarili. Yung mga old subscriber na bumili ng ganito, maraming salamat. Siya sa picture may darating na mas magandang design pa dito. So life is short, ang buhay ay maiksi, yun lagi natin maalala. Kaysa nagsasaya sa tuwing araw ng kaarawan mo, ay bagkus baliktad pa, diba? Si Prophet Muhammad, anong ginagawa niya sa kaarawan niya? Di ba yung tinanong siya kung ano yung Monday at Thursday? Bakit siya nagpa-fasting? Naalala ko yung hadith na yung nasabi niya is, yung isa doon ay yung araw na pinanganak siya. Di ba? Kaya siya nagpa-fasting. So kita yung ginagawa niya sa pero hindi din alam yung sure date kung kailan talaga siya na pinanganak. Okay? Kaya hindi din sure yun. Kaya yung mga nagsiselebrate ng birthday niya, may nagsasabing sineselebrate niya yung kamatayan niya. Kasi hindi din malino yung pinanganak siya na panahon. Pero sinabi lang niya yung Monday at Thursday, isa doon kaya din siya nagpa-fasting. No. So kita yung ginagawa niya, kung dumami ang kaarawan mo, mas mainam pag muni-munihan mo, di ba? Pag-isip-isipan mo yun, yung ano na-achieve mo, ano nang pagkukulang, hanggang kailan ka pa. Alam mo, naalala kong classmate ko, yung nag-30 years old na siya. Sabi niya, imagine nyo, 30 na ako, kung saan kalahati na ang buhay ko. Kung bibigyan man ako ng 60 na buhay. Di ba? Imagine mo yun. Kung bibigyan siya ng 6, kung ang average ng buhay niya ay nakatadhana 60 years old. Ibig sabihin, nakalahati mo na. 30 years ka na dito sa mundo, may natitira na lang 30 years. Kung iisipin mo din yung 30 years na yung ano kaiksi. Di ba? Divide mo, 10, 10, 10. So sa 10 taon, anong gagawin mo? Last itong 10 taon ulit. At hindi mo din alam, di ba? Malay mo, mas maiksi pa dyan. Malay mo, hanggang 50 years na ang taon mo. Malay mo, hanggang 40 lang. Kaya yung tanong doon sa title, ilang taong ka na?
ilang taon ka na, hindi para sabihin mo dito at i-celebrate natin, ako 30 na eh, 31 ko na itong buwan birthday ko. Baka naman mo pa academy, may Quran pen kayo or something papamigay. Hindi ganun, hindi namin tinatanong sa title. Para sa'yo yun, mag-reflect ka. Kung ilang taong ka na ngayon at ilan na sa tingin mo, gaano ka ka-sure na hanggang 60 years old ka? Sino may sabing tatanda ka pa dito sa mundo? Ang thinking lagi ng tao ay pagtanda ko ngayon. Sure ka tatanda ka pa? Maraming pinanganak, minsan namatay na agad. Maraming teenager, maraming bata. Ako hindi ko akalain sa Dagupan. Meron ako naging isang estudyante na bata, maliliit pa sila noon. Ang bata pa niya ngayon, siguro parang wala pang mga 15 itong bata na to, na namatay. Pero I think namatay sa sakit or something. Tingnan mo, hindi mo akalain yung bata, yung estudyante mo lang na bata, ay nauna pa ng kamatayan sa'yo. So hindi mo masasabi talaga kung sino at walang nakakaalam. Kaya wag yung dati yung panahon noon, ang thinking natin is yung kamatayan ay kay lolo, kay lola, pag matanda na sila, mamamatay na sila. Hindi. Minsan nga, mas nauuna pa yung apo kaysa sa lolo. Minsan nauuna pa yung apo sa tuhod mamatay kaysa sa lola, di ba? Kaya ang kamatayan ay hindi para sa matanda lang na iisipin na doon bilong sila na yung mauuna. Hindi, minsan ikaw pa nauuna doon sa matanda, di ba? Lalo ngayon, average ng buhay ay mas umiiksi. Kung i-search mo sa Google, kung ilan yung edad ng mga lalaki sa Pinas na average na mas namamatay sa ganun klaseng edad, makikita mo, may mga nasa 40 na, may mga nasa 50, pababa ng pababa ang lifespan dahil sa environment na din natin. At yun na tinatadhana ng Allah sa iyo na kamatayan. So sana malinaw ang patungkol sa birthday na bakit bawal ito i-celebrate sa Islam. At bawal din magtanggap ng regalo, sabi ni Chef dito. Pero pag meron dito isang tanong din sa paano pagtatanggap, pag binigyan ka ng regalo ng iyong, kasi baka may magtanong nito, pag binigyan ka ng regalo, minsan ng isang kaibigan mo sa birthday mo, pwede mong kunin, pero i-explain na, para hindi lang siya masaktan o ma-insulto, mabastusan sa, syempre siguro, may regaluhan ka pa naman ng TV tapos, di ba? Tapos sasabihin mo ayaw mo pakipag ka pa. So, sinasabi dito yung Sheikh, pwede mong tanggapin, pero i-explain sa kanya na hindi ka kasi nagse-celebrate ang birthday sa Islam. So tatanggapin mo lang to bilang kaibigan niya. Pag non-Muslim or para 'di ba, mapalapit siya lalo sa Islam sa ginawa mo. So sabi mo sa ngayon tatanggapin mo ito, pero next time hindi na kamo. So yung papaalalahanan mo lang siya. Dito it's forbidden to accept a gift. So bawal ba tumanggap ng the principle that it should not nasa Islam Q&A nyo, pwede nyo hanapin nyo. Kasi mahaba din yung explanation siya dito. Is eating cake. Ang cake din, walang problema. Okay? Ang cake, na hindi naman sa birthday or ginawa kahit saan. Kasi ito ay pagkain lang dito. Hindi naman siya sinasabing yung cake na yan is dahil lang sa birthday. Okay? Kaya sa Islamic Center, nagsiselebrate sila pag may bagong mudir, may bagong uh, tawag dito, president sa office, or may bagong panganak. Kasi bumibili sa cake, ang cake ay isang pagkain lang, di ba? May mga ibang ignorante kasi minsan na, oh, cake, haram. May birthday. Ang cake ay isang pagkain lang na binake at syempre wag mo lang lagyan ng kadila tapos ipahipan yun talaga ay birthday. Okay? Dahil may ibang meaning din yung paglalagay ng kandila. So kung mga katanungan kayo, pwede mag-chat dito yung mga babae sa comment sa chat natin at yung mga lalaki pwede magbukas ng mic. Kung may mga katanungan kayo related sa birthday, diba malinaw na ang lahat na nasabi natin dito, inshallah. It's eating cake is forbidden. Or sweets made for dark occasion. Okay, wala po akong katanungan. Sana naunawa ka namang hindi Muslim kung bakit hindi celebrate ang mga Muslim ng kanilang birthday. Kung may makita ka man nagse-celebrate, kasi minsan may mga tao na naman naalala ko. Lalo mga nasa abroad. Bakit yung amo ko, ginagawa naman yun. Sinelebrate pa nga ng amo ko yung birthday ko eh. Binilang pa nga ako ng cake yung amo ko, nilagyan kang andila. Yung amo ko nga mismo nagbigay ng regalo sa birthday ko, ganito, ganyan. Alam mo, ang Islam, tanda mo, ang Islam, galing sa Quran, tapos galing sa Sunnah, sa turo ng propeta, Muhammad, peace be upon him.
hindi galing sa amo mo. Ang Islam hindi galing sa amo. Hindi siya ang gumawa ng Islam, okay? Kanino ba galing ang Islam? Sa Diyos o sa amo mo? Napaka ano lang, common sense. Ang Islam ay galing sa Quran at Sunnah, turo ng Quran at Sunnah, hindi turo ng amo mo. Hindi galing sa pamilya ng amo mo. Hindi sila ang gumawa ng Islam, ng batas ng Islam. Ang batas ng Islam galing sa Quran, galing sa Allah, galing sa kanyang propeta na kanyang tinuro. Hindi galing sa sino man tao or amo mo na ang gumawa. Kaya kung Muslim man ang amo mo at ginagawa niya ito, malamang kulang siya sa pagsunod sa Islam. Malamang kulang siya sa pag-aaral. Hindi ibig sabihin ginawa ng amo mo, yun na ang Islam. Hindi nakabase sa isang tao ang gawain ng Islam. Hindi siya yung nagdadala ng buo. Tandaan mo, Islam is perfect, Muslims are not. Perfect ang Islam, ang Muslim ang hindi. Kasi may Muslim ang followers eh. Sumusunod lang din at may pagkukulang din yung pagsunod niya. Di ba? Pero ang Islam, perfect. Tapos na lahat ng utos dyan. Nakafix na lahat ang sinabi dyan at turo dyan. Yung Muslim lang may pagkukulang. Kaya nga, pag-aaralan mo, sabi, study Islam, not Muslim. Pag-aaralan mo ang Islam, hindi ang Muslim. Kasi pag pinag-aaralan mo ang isang Muslim, wala kang mapupuntahan. May mapupuntahan ka pero ibang direction. Ako, pag-aaralan mo ako, baka mapunta tayo sa hip-hop sa gangster. Huwag mo ako pag-aralan. So, huwag mo pag-aralan ng mga Muslims. Dahil may pagkukulang din kami. Ang pag-aralan mo ang Islam. Okay, malinaw yun. So, meron dito na babasa nyo sa chat group. Sabi, gusto mo bang mapabilang sa mga nagpaparating ng Islam sa tao? Just click the link. I-click mo lang itong link. Ito ay napakadali lang. Dakilang gawain. Share mo ito sa mga relatives at friends. Pwede ka bang humabol? Pwede ka pang humabol. Yes, hindi siya nagtatanong. Sinasabi nga, pwede ka pang humabol, matuto at mag-aral ng dawa, mag-start at ang batch 1. Mag-register at click itong link na ito, nakikita niyo sa comment. Tuloy pa rin po ang ating registration for batch 1 hanggang January 10. So ano na ngayon? Okay, dalawang araw. Batch 10 ng 20. May mali ba sa date? 2023 kasi. I-share sa ating mga kakilala at page para sa ibang pang mga details. So, inshallah, yung 21 dito, pag ito ay nag-share bawat isa, di plus 21 ulit. Plus 21, ilan na kayo? 42 na. So, yung 42 na yun, pag nag-share na naman another, so, di ba, duplicate. At minsan nga, invite mo, siya pa yung mas nag-aral kaysa sa'yo. At maging daaya, at nagtawag sa mga tao, ngayon bawat shahada doon ay may record ka din dahil ikaw yung naging daan na nakapag-aral siya. Kaya bilisan mo habang hindi mo pa birthday. So may katanungan pa patungkol sa birthday. Ngayon naiintindihan siguro ng mga hindi lalo Muslim. Kahit sa mga Muslim din naiintindihan nyo. Kasi ang dami ng Muslim nagsiselebrate eh. Hindi din natin masisi. Ako din kahit sa Gaza naalala ko yung mga ibang tao doon. Nagsiselebrate din kasi ang iniisip lang nila, wala lang naman eh, ano lang naman eh. Welcome lang naman na ganito na yung edad mo. Alam mo, naalala ko yung last na sinelebrate ng lola ko yung birthday ko. Nasa 19 na yata ako yun. So teenager pa rin. So alam mo bakit naging last? Kasi nga, tuwing birthday ko talagang hate ko sineselebrate. Uutang pa yan para i-celebrate niya. Ganun kamahal niya yung mga apo niya, di ba? Yung masisi yung mga lola talaga. Pero, yung time na, alam ko yung 19 ako, kung saan sinelebrate na naman niya, hindi ako umattend sa kantina nga na hindi ako talaga ako pumunta. Tapos, nag-antay sila doon. Naka-fix pa siya. Naka-wig pa. Yung time na yun, ewan ko kung anong pumasok sa isip niya, ginaya si Marimar yung time na yun, nag-wig. So, nag-aantay daw sila lahat doon. May mga bisita pa. Kasi restaurant. So, may mga iba-ibang lahi din nandun. Nag-aantay. Hindi talaga ako umattend. Dumating ako para kunin yung gamit ko doon sa kusina. Dumaan ako sa likod na kusina. At nakita ko talaga naka-ready. May mga pagkain at cake. Hindi ako umattend hanggat sa nagalit. Tapos nainip. Nag-antay sila lahat sa akin. Yung birthday boy, wala. Hindi dumating. Doon, kaya umalis. Isa din reason kasi yung time na yon nag-asawa ko na maaga, hindi niya tinatanggap din. Kaya isa din dahilan na sabi ko, bakit ako pupunta doon na kakain. Tsaka ayaw kong sineselebrate. Parang bata kasi, imagine mo 19 na ako, sineselebrate sa lahat ng harap ng mga tao. Kung sino-sino mga foreigner doon, mga Indiano, mga Arabo, ng mga iba-ibang lahi. Kasi naharap kami ng university yung ano na yun, kantin ng nanay ko. So, nainis siya, umalis. Tapos yung time na yun, sabi ng mga kapatid ko, Lola, paano tong cake? Sabi niya, tapon sa inodoro.
Nagalit siya eh. So simula yun, hindi na niya sinelebrate yung birthday ko kasi alam niya hindi na ako aatin talaga. Hindi na ako uto-utong birthday boy na teenager na aatin pa rin. So naiinis lang ako din dadagdag yun yung edad ko. Iniisip ko na, matanda na. At pero hindi ibig sabihin na naiinis ako na mapalapit na akong palapit sa libingan. Okay? Nag-iiba na syempre yung mindset ko ngayon tuwing birthday ko. Bukod andun pa rin yung thinking ko na, oops, nadadagdag yung edad ko. So, ang ganda kasi ng expression minsan ng mga tao pag akala nila matured ka na tapos pag nalaman nila edad mo, 20 ka pa lang, 30 ka pa lang, ganito, ganyan. Nakasanayan ko na lagi siya nagugulat. Ang tangkad mo naman, laki mong tao, akala ko ganito ka na. So parang natutuwa ako minsan na sige, mga judgmental kasi sa edad porket matured ang tao, porket balbas sarado maaga. Kapatid ko nga, 16 years old, nagkaroon na ng balbas agad. Ganun ka matured ng mga karamihan sa mga Arabo na ang bata pa lang is ganun ng itsura. So, pero ngayon, ang isang mindset ko din pag iniisip mo nadadagdag yung parang seryoso na, lalo kang sumiseryoso na. So, nila yun, hindi ko alam hanggang kailan ang buhay ko, no? Lapit na ako sa libingan, di ba? Hindi porket malakas ka o nagkeketo ka o ano man. Si ba magbigay sa atin paalala din si Ustad Ahmed Abir, di ba? Ang bata pa para di ba maraming nagsasabi yung bata pa. Isang sample na siya, di ba? So, wala yan sa edad, wala yan sa lakas ng pangangatawan, 'di ba? May mga naggi-gym lalaki ng mga katawan pero 'di ba? Namatay din na maaga. So hindi mo masasabi wala sa pero hindi ibig sabihin na sige kasi marami din ako namimit na tao to karamihan sa mga Arabo na kumain ka na lang ganyan din padayad-dayad ka mamamatay ka naman din eh. So may mga ganun din akong nakilala. So syempre ang Islam ay balance lang din. Okay? Pag-iingat lang sa katawan mo at syempre pag nararamdaman mo ng mahilig ka sa cholesterol tapos alam mo na sumasakit na yung dibdib mo or something, kailangan mo din talaga iwasan. Dahil hindi ibig sabihin. Dahil maaari din parang sinasadya mo lalong paiksiin ang buhay mo. Kung binigyan ka pa ng ilang mahabang buhay tapos hindi mo inasikaso ang sarili mo, maaari din ikaw din ang dahilan sa lalong pagmamadali sa iyong buhay. So, pero tadhana na ang lahat, nakalista din talaga yon na ikaw ay mamamatay sa ganung oras. Kaya ano pang inaantay natin sa maiksing buhay? Napakaiksi, parang walang kwenta. Alam mo yung nangyari yun sa Gaza, parang nawalan saysay ang buhay sa akin na ano pang gusto ng tao sa mundo? Yumaman? Ano meron? Iiwan mo din eh. Oh, walang masama doon, walang masama. Pero napakaiksi eh. Seryoso ka pa, sigurado ka pa, may 60 years ka pang aabutin. Tanongin mo ng sarili mo, sigurado ka. Kahit yung matalinong tao sa mundo, doktor, hindi niya masasabing kung buhay pa ba siya bukas. Hindi niya masasabi. Ako nga, buti bumalik yung kaluluwa ko sa tawag niya, umabol lang. Imagine mo. Dahil ang tulog ay ka-partner din ng kamatayan para ka namamatay. Kagabi lang, kanina lang bago ako matulog yun, may aya pa lang sa Quran na nabasa ko kanina dito na ang tulog is kinukuha yung kaluluwa natin pag natutulog ka. So buti binabalik pa ng Allah, di ba? Binigyan ka pa ng chance na magising. So inshallah kung wala kayong katanungan, i-stop na tayo hanggang dito na 30 minutes na. May mga katanungan, magantay tayo. If your family celebrate birthday, okay. Baka mamaya gayahin yung ginawa ko, pero dito may sinabi din share ko. Ang family mo ay nag-celebrate ng birthday. Pwede kang gumawa ng dalawang bagay. Ito ang gawin mo pag sinelebrate ng yung mga balik Islam dyan, may mga family na. Kahit sabihin na sa mga buong Muslims yung family mo nag-celebrate. Dalawang bagay pwede mong gawin. Una, offer them sincere advice. I-explain mo, di ba? Huwag mo gayahin yung ginawa ko. I-explain mo din sa kanila that is something that is not allowed sa ating religion. Two, do not take part in celebration. Oh, andito pa rin pala yung ginawa ko. Do not take part in the celebration and avoid doing anything that could be understood as approval. Okay, andito pala yung pangalawa yung ginawa ko din, tama lang. So, wag ka din magpakita ng suporta sa kanila. Kasi pinapakita mo ng suporta. Okay, may tanong na dito si Nuray. Nuray, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ko po maiwasan na may babati sa akin or ng happy birthday, okay? Sa kaibigan or sa trabaho. Tapos po, tapos po, explain ko po na salamat pero sorry, di ako nagbe-birthday. Then, di na po ako papansinin paano po ipaliwanag na hindi po sila masasaktan o malulungkot. Yes. Ewan ko bakit may mga tao din na parang takot-takot pag tayo ay binabati. Kasi minsan, di ba sa Facebook natin, pag nakalagay yung edad na, yung
yung araw na ikaw ay pinanganak. Tapos i-remind kayo yung Facebook tuwing darating sa araw na yun. Ako hindi ko alam kung kasi birthday ko itong linggo na 'to, kaya naisipan ko itong topic na 'to. So, hindi ko alam kung may bumati ba sa'kin sa Facebook, hindi ko na din tinitignan yun kung may mga tag sa'kin. Ewan ko bakit may mga takot na takot na naiiwas. Ako 'pag binati ako ayun, thank you lang sasabihin ko. Kasi para sa thinking nila 'di ba, binabati ka, happy birthday, kumbaga masaya ka sa araw na ito, pinanganak ka. So, sa binabati ka, sabihin mo lang thank you at, 'pag naghanap ng bakit wala kang celebration o tara celebrate natin. I-explain mo na lang, "Yes, birthday ko pero hindi po kami nagse-celebrate ng birthday." Explain mo na kasi kaysa masaya ka, dapat nga mas nagmumuni-muni ka at malungkot ka na iniisip mo palapit ka na sa libingan, palapit ka na ng palapit. Hindi ibig sabihin malungkot ka o I mean na parang galit ka na imi-meet mo ang Diyos, 'di ba? Isipin mo din na anong ihaharap mo sa kanya, 'di ba? Ano pang ni-ready mo ano pang iniwan mo sa mundo na kasi wala ng balikan sa mundong ito. So, anong tinanim mo dito na magpapatuloy na maging reward mo sa kabilang buhay, 'di ba? Lugi ka sa kabilang buhay pagpunta mo dun na wala kang tinanim dito na mga project, mga gawain, mga dawa, mga nag-Muslim or whatever. 'Di ba mafi-feel mo talaga lugi ka sa kabilang buhay, na wala ng balikan dito. Yung bank account mo sa kabilang buhay empty kasi wala kang ginawa dito sa mundo. Wala kang tinanim at dun mo aanihin. So, anong aanihin mo dun kung wala kang tinanim dito? Tapos yung karamihan pa sa tinanim natin hindi natin sure kung, mamaya plastic. 'Di ba? 'Pag alam mo yung prutas na plastic yung dini-display sa mesa, 'pag tinanim mo, tutubo ba yun? Hindi, kasi plastic. Hindi totoong prutas. Kaya hindi din natin tayo sure sa mga tinanim natin kung ito ba ay tunay na buto, tunay na talagang seeds na galing sa puso natin na sincere na tinanim natin para sa Allah, na patuloy magtutubo at magbibigay benepisyo sa mga tao. Hindi lang prutas ang tinutukoy ko, 'di ba? Pati yung mga gawain sa Islam, pagsala mo, yung mga fasting. Ilan na ba tao ang nagabay ng Allah through sa kamay mo, 'di ba? Kaya andito ang Mopa Academy inshallah makakapag-aral tayo at matuto paano maging dawat. Kung yung sagot ko sa tanong mo is mag-aral ka muna sa Mopa Academy para malaman mo. Kasi yun ang purpose nitong Mopa Academy sa pagtuturo na paano ka magdawat. Pero inshallah patungkol sa kaibigan mo o sa kamag-anak, katrabaho para hindi sila magalit, explain mo na lang na hindi tayo nagse-celebrate dahil mamaya naghahanap sila, "Oh, magpainom ka naman diyan." 'Di ba, yung minsan yung mga katrabaho natin ngayon, eh. "Oh, mag-aano ka naman diyan, magpa-cake ka naman, birthday mo ngayon, eh." Tapos explain mo na lang na hindi ka nagse-celebrate, it's still a normal days para sa'tin, walang pinagbago, nadagdagan yung edad mo at lalo kang nagbago, may magbabago sa pagiging seryoso lalo. Dahil palapit ka sa bawat birthday mo ay isang malaking hakbang mo sa libingan mo. Kaya anong prepare mo bago ka pumunta doon, kung saan sa araw na mag-isa ka na, walang pamilya, walang anak, walang asawa, walang kayamanan, walang bank account, walang bahay, walang mansyon, nasasama sa'yo dun sa ilalim ng lupa, okey? Ano po nasagot? Idadaan mo din sa maayos kung kahit sila ay Muslim din na kulang sa kaalaman, i-explain mo na lang din ng maayos. Asalamualaikum. Paano po yung pag-post ng +1? May mga ano 'to, Balik Islam po kasi na nagpo-post pa ng +1 'pag dumating yung kaarawan nila. Hindi man po sabi ng happy birthday pero nag+1. Gawain po kasi ng non-Muslim. Ano po, hindi ko sure sa masasabi diyan sa parang, tuwing birthday niya nagsusulat na lang siyang +1 'no? Eh, kung taon-taon niya ginagawa yung eksakto 'no, maaaring mahulog sa bid'a kasi naglalagay ng bago sa kanyang paniniwala na tuwing darating ang kaarawan niya mag-post siya ng +1. Buti nga hindi -1 sa langit, 'di ba? Buti +1 sa langit, puwede din. Pero tawag dito, hindi ko masasabi 'yan kung anong ruling sa ganyan, naglalagay siya ng +1. Inshallah itatanong din natin kung kada taon na lang naglalagay siya ng ganyan, +1 kaysa magsabi ng happy birthday. So, siguro reminder lang din niya sa lahat 'yun. Pero inshallah alamin din natin sa ating mga scholar kung anong tingin nila sa pag-post ng tuwing birthday niya magsasabi siya ng ganyan. Ako ba anong ginagawa ko sa tuwing birthday ko? Wala lang din, 'no? Parang normal na araw lang, wala akong narinig na happy birthday, wala lahat. Walang nangyari, parang minsan nakakalimutan ko pa, eh. Huwag kang maingay, hindi nila alam yung date.
So ang ganda lang po. Maraming salamat. Thank you din po. At yung about sa plus one na yun, inshallah, alamin natin yan. Kasi alam ko lang yung mga minus, ano, yung minus one sa langit. Yun lang alam ko. Nakababasa ko lagi. Mga minus 1,000 sa langit. So maraming salamat ulit sa pag-attend. Paki-share ito, paki-remind ng mga bisita, bisita. Wala ka palang bisita sa araw ng birthday mo. Paki-remind ng mga family, mga kaibigan sa araw sa next webinar. Meron yata tayo sa 20. Sa 20 naman patungkol sa pampaswerte o sa mga bagay na yon. Alam ko late dapat yun before January. Pero syempre baka maraming itong January maniniwala sa mga ganung bagay gagawin nila. Okay po. Thank you. Jazakallah khair sa oras nyo. Subhanallah, alhamdulillah, shada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Huwag niyo po kalimutan paki-share ang page ng Mopa Academy, paki-subscribe at mag-enroll din. Inshallah.